Magandang hapon sa inyo mga ka-hunter. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung DIY kong pain na panangigi. Ito siya mga ka-hunter. Ayan. Ayan. Ang kulay ng panatin ay pirilin, ito yung gamit kong materials at saka yung pakintab niya. Itong gawa ko namang tingga, makikita nyo yan sa video kung paano siya gagawin. Bale ang sukat nito nung tingga ay 2.5 inch ang haba niyan. Ayan o, hanggang dito yan. Tapos yung pinaka palawit naman niya, itong palawit na kulay pink, ang haba niya ay nasa 6.5 inch ang haba yan. Tapos mga ka-hunter, kung nakikita nyo ito, itong stainless na ito yung gagawin kong hook para dito. Kasi yung tanigi, pag maliit yung hook na gamit mo ay nauunat yung hook niya, kaya kailangan malaki-laki. Ito ipapakita ko rin sa inyo ito kung paano ito gawin na hook yung ganito. Gagawa ako nito sa susunod kong video. Bali ipapakita ko lang muna sa inyo. Kasi matagal rin kasi kung sabay silang gagawin, matagal, masyadong mahaba na sa oras. Kaya ito lang muna ipapakita ko kung paano gawin itong yung ulo-ulo niya na tingga at saka itong palawit kung paano ilagay. Tapos ipapakita ko rin sa inyo mga kanter yung pinaka tali niya na asiro, ito number 1. Ilulubid ko ito. Bali apat siya na mga siguro ang haba ay nasa kalahating metro ang haba. Ilulubid ko ito. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito ilubid sa susunod kong video. Kasi kung sabay-sabay sila ay siguro abutin ng mga higit 1 oras o 2 oras, kasi mahirap din na sabay sila. Bali sundan nyo na lang sa susunod kong vlog yung gagawin kong pinaka hook at saka yung pinaka tali dito sa hook na asiro. Yun lang mga hunter, sana abangan nyo yung susunod kong video. Bali ang ipapakita ko sa inyo, ito lang muna yung paggawa ng DIY na pain. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon mga hunter ay kung paano gawin yung hurnuhan ng tingga na ginagamit na ulo-ulo sa pain sa panangigi. Ang materialis natin ay karton ito ng folder, gunting, at saka scotch tape, stapler, ito bayag, liha, gas grip, at saka yung tingga na tutunawin natin mamaya. At saka itong asiro, ito ay nilalagay dito pag hurno ng ganito. Ngayon ay gagawin ko ito mga kanter. Pag ganito lang ganitong karton ang ginagamit ko palagi kasi mas maganda itong gamitin siya dahil matigas at saka makapal. Yan, ilulukot lang natin siya ng paganyan, parang triangle. Tapos anuhin natin ng stapler dito para hindi siya kumalas. Yan. Puputulin natin siya ng gunting. Yan. At didigitan natin ng scotch tape para hindi siya kumalas. Tapos yan, ilalagay natin itong asiro para magkaroon siya ng butas. Pagkalian natin siya mayroon. Ika lang. Mayroon.
talian natin dito ng nylon para hindi matapon yung tingga na ibubuhos natin sa kanya mamaya. Yan. Ganun lang mga hunter, yan oh. Bali dalawa yung gagawin ko, ito na yung isa. Yan. Nakagawa na ako ng isa. Yan. Okay? O yan mga hunter. Ano ko na siya? Natuto na yung tingga. Ngayon ibubuhos ko na siya dito mga kapir. Sobrang init. Yan mga kapir. Yan. Oop. Gumalaw. Sobrahan. Yan. Buhusan natin siya ng tubig para madaling lumamig. Yan. Nakalasin na natin siya mga kanton. Yan. Tingnan na hindi siya masyadong masunog yung ayan ang mga resulta yan. Kaya ganitong asiro ang ginagamit kong mga canter kasi hindi siya nasusunog at saka madali siyang tanggalin sa tingga. Ganyan lang oh, pagtanggal oh. Kasi kung yung anuhin gawin mo yung ting-ting ng niyog ay pangit yun. Nasusunog, kaya ito ang ginagawa kong pinaka para hindi siya mabutas, ay para maganda yung butas. Ayan limitan lang natin siya ng, kailangan balagtutin lang natin siya ng konti para may makapitan yung flies. Sige na. Ngayon mga kanter ay tatabasin natin siya dito ng gulok. Ayan, ganyan lang. Wala akong pangkuan kaya gulok yung pinantatabas ko sa kanya. Pero ito ha, kung mga 1 minutes na, hindi mo na kailangan matyaga kayong gumawa ng ganito mga kanter para hindi na kayo bibili sa iba, kasi kung bibili pa kayo ng ganito mahal din ang binta ng ganito, nasa 500 din ang isa yung ganito, kasama na yung pain niya, yung tapos na kung bibili ka. Yan mga kanter oh. Yan. Ayan, anuhin natin siya ng kikil para kuminis siya mga kanter. Ayan. Kailangan pag gumawa ka nito, meron din kayong vice grip at saka yung kikil. Ayan. Para matanggal yung mga madulas yung kikil ko. Madulas. Ayan.
ginawang ulo-ulo ng panangigi. Mamaya-maya lalagyan ko na ito ng crystalline na kulay pink para mayroon na tayong pain sa panangigi. Yan, kita nyo. Okay. Yan mga kanter. Lalagyan ko na ito ng tirilin na pinaka-kwan niya, palawit. Ito yung gagamitin natin, tirilin kulay puti. Yan. At saka pink at itong medyo orange. Magtatastas muna tayo ng puti. Tasan natin siya ng kulay puti mga kanter. Para i-mix natin yung puti sa pink. Ngayon naman ay kulay pink ang ating tatastasin mga kanter. Mas lamang ang kulay ng pink sa ganitong pain. Yung puti, konti lang yung ihalo natin. Pero yung pink ang pinakamarami. Ilalagay natin.